Magandang araw sa inyong lahat. Ako si Jocelyn at ngayon ay pag-uusapan natin ang mga bagong update kung uuwi kayo ng Pilipinas. Kung meron kayong time, like 2 to 3 months bago kayo umuwi, ay kung marami kayong pasalubong, ay i-box nyo na ang mga iuuwi nyong mga pasalubong sa Pilipinas. Ang advantage ng pagbabox ng mga pasalubong ahead of time ay walang weight limit. Kung ikaw ay isang former Filipino citizen, at meron kang foreign passport, kagaya ng US passport, kailangan ay 6 months or more ang validity ng iyong passport. Bakit kailangan 6 months or more ang validity? Kasi ang patakaran sa Bureau of Immigration ay kung meron kang foreign passport ay kailangan valid for 6 months or more ang iyong foreign passport. Sa mga former Filipino citizens, merong advisory ang Philippine Consulate Washington, D.C. So sabi nito na under Philippine law, ang mga natural-born Filipinos na naging naturalized citizens ng ibang country ay deemed to have lost their Philippine citizenship and are regarded as former Filipinos unless they take formal steps to reacquire Philippine citizenship. So that means former Filipinos or former Filipino citizens cannot use their old Philippine passports for travel or other purposes, even if it's still valid, because they are considered foreigners and doing so would violate Philippine passport laws. So, minention ko ito sa napakarami kong videos na nakapost dito sa aking YouTube channel ng mga former Filipino citizens ay hindi pwedeng gamitin ang kanilang Philippine passport for travel purposes dahil nag-renounce na sila ng kanilang Philippine citizenship kahit na meron silang valid passport ay void ang kanilang Philippine passport. Kung less than 6 months ang passport mo ay i-recommend ko na i-renew muna ito bago ka bumili ng ticket. US passport ang ginamit ko pag exit ng US at ganun din sa aking connecting flight sa Incheon Airport sa South Korea kasi kailangan i-scan ang iyong US passport para makakuha ka ng connecting flight papunta ng Pilipinas. Kaingatan natin ang ating passport dahil kung ang ating passport ay nawala, napunit, or hindi natin makita or missing, especially kung nawala or ninakaw at mahirap pong mag-apply ng panibago at magsasubmit ka pa ng maraming dokumento. Meron ng bagong patakaran sa NAIA na ang mga security personnel ay hindi na pwedeng hawakan ng mga passport during terminal entry at security verification. Ang name mo sa iyong passport at name mo sa iyong ticket, ang iyong first name, middle name, or last name ay kailangan mag-match exactly ang lahat ng mga letters ng iyong pangalan. Kung ikaw ay isang dual citizen at babiyahe ka papunta ng Pilipinas at meron kang foreign passport, for example, meron kang US passport pero dual citizen ka, kung magre-register ka sa e-travel ay gagamitin mo ang iyong US passport or foreign passport dahil walang option sa e-travel registration kung ikaw ay isang dual citizen. So walang nakalagay doon na option kung ikaw ay isang dual citizen. So, kailangan mamili ka ng isang passport na gagamitin mo kung dalawa ang iyong passport as a dual citizen. Lahat ng pasahero na uuwi ng Pilipinas ay kailangang mag-register for e-travel. So, walang exceptions. Ngayon, ang ginamit ko sa pagre-rehistro ay ang aking US passport para merong consistency sa aking ticket at itinerary. Paglapag ninyo sa airport ay makikita sa bawat sulok ng airport ang notice na ang e-travel registration ay mandatory. So lahat ng pasahero must complete the e-travel prior to arrival or departure from the Philippines. So nakalagay dito, failure to register may be a cause for denial of entry. At kung hindi naka-roaming ang phone ninyo ay may hirapan kayo na mag-connect sa internet pagdating sa airport. Ito ay base sa experience ko, although meron na akong e-travel registration pagdating ko doon at nag-try po akong mag-connect at mahirap po makakonect ng internet sa airport. Ang official announcement ng Bureau of Customs Commissioner na si Commissioner Nepomuceno tungkol sa pagsususpend ng QR code kung kayo ay magta-travel sa Pilipinas
Pero ito lamang ay para doon sa mga walang ide-declare na goods pauwi ng Pilipinas. So sabi din niya, Pilipinas lang ang bansa na kailangang iscan ang e-travel code para maka-exit sa customs. So, good news po ito sa lahat ng mga pasahero na uuwi ng Pilipinas. Pero, kung meron kayong ide-declare na goods, ay kailangan nyo pa rin i-scan ang QR code. So, hinanap ko ang official announcement ng Bureau of Customs Commissioner at nakita ko ang official announcement na ito sa website. Nakalagay dito na ang Bureau of Customs ay temporarily suspends green lane clearance scanning. So ito pong e-travel QR code ay kailangan pa rin sa customs kung meron kayong ide-declare na goods at kailangan din ng e-travel sa immigration. Temporary lamang ito para may streamline ang passenger processing. So lahat pa rin ng pasahero ay kailangan pa rin mag-register sa e-travel app at kailangan pa rin i-accomplish ang customs declaration form before arrival. Kapag na-generate ang QR code at wala kayong ide-declare, mas mabilis na ang pag-exit sa customs. So, effective po ito, August 14, 2025. At kung meron kayong ide-declare, ay kailangan pa rin i-scan ang QR code kung dadaan ng customs. Kung first time nyong magre-register for e-travel, pwede nyo pong gawin ito ahead of time, hindi po kailangan na within 3 days. So, kung gagawa kayo ng bagong account, you can make an account ahead of time kahit mga 1 month or 2 months of travel. Pero yung registration na information ng inyong flight information ay within 3 days po ito dapat ay nakalagay na doon para makuha nyo ang QR code nyo. Sa aking experience, mas madali ang gumamit ng computer. Pero kailangan pa rin ng picture. So mag-upload na kayo ng picture sa inyong computer. At kung gagamit kayo ng mobile phone at magda-download ang app, ay kailangan nyong mag-take ng selfie. Yun po ang medyo mahirap. Pero once na naka-register kayo at gumamit kayo ng computer or laptop, mas madali pong mag-register dahil meron na kayong ready na picture na in-upload ninyo. Minsan kasi ayaw gumana yung selfie na function doon sa e-travel. So, yung iba ay nahihirapan, pero may isa pang option. Pwede nyo ring gawin yung travel registration sa egov.ph. Pero ang ginamit ko ay nag-search po ako ng website. So, ito po ang aking actual na registration. Ang ginawa ko ay nag-register ako 2 days before date of departure para makita ko ang date na arrival in the Philippines ay June 7. So, umalis ako sa Pilipinas ng June 5th at umalis ako sa Las Vegas ng June 5th and dumating ako sa Pilipinas ng June 7th. Ngayon, itong connecting flight, ito ang ilalagay nyong information. Kasi kung marami kayong flight information, hindi nyo naman mailalagay lahat na yon. Ang importante ay yung last na flight nyo papunta ng Pilipinas. So, ito ang aking actual na registration from Las Vegas to Korea, then Korea to Manila. So, yung flight information ang flight information ay Korea to Manila. Ito po ang actual scene pagbaba nyo sa airport at sa immigration. Pipila kayo. Kung meron kayong foreign passport, dun kayo sa foreign passport. At kung meron kayong Philippine passport, pupunta kayo sa Philippine passport na line. Sa mga nagtatanong paano makakuha ng balikbayan privilege, ibibigay po ang balikbayan privilege pagdating nyo po sa airport. So sa immigration, once na ipakita nyo ang inyong foreign passport, kung kayo ay former Filipino citizen, ay lalagyan po ito ng stamp na BB. At ito po ang tatak BB na nakalagay ay June 7 at nag-depart ako ng July 7, 2025. Sa mga nagtatanong kung paano makakuha ng balikbayan privilege, hindi po i-explain sa inyo kung ano po yung tatak sa inyong passport, pero ito po yung tatak ng balikbayan privilege na 1 year of visa-free stay in the Philippines. So, wala pong bayad ito. Makukuha ito pag-arrive nyo sa airport. So, wala na kayong kailangang fill up na form. Ang kailangan lang ay mag-register kayo sa e-travel. Ito pong balikbayan privilege ay
Privilege ito ng mga former Filipino citizens, pwede rin ng mga OFW, at extended ang privilege na to sa mga asawa ng former Filipino citizen or Filipino na kung asawa ninyo ay foreign national, pati na ang mga anak ninyo kung foreign citizen din, ay bibigyan din ng ganitong privilege. So, basta magta-travel kayo together, ay makakuha kayo ng ganitong visa-free stay in the Philippines na 1 year. Sa immigration ay wala na ring tinanong na ibang document sa akin gaya ng Philippine passport or birth certificate. US passport lang ang pinakita ko at ang aking e-travel Kung registration. hassle-free ang pag-uwi nyo sa Pilipinas ay pwede nyong i-share sa comment section below. Thank you guys for supporting my channel. Kung meron kayong mga katanungan at mga komento, paki-post lamang sa comment section below. Thank you guys for watching. I hope everyone is staying safe and have a great day.